Ayan. So, technically, yan. Intro nito is, bakit muna nagre-research? Okay. Yun muna yung i-research nyo. Bakit kailangan ng research or anong purpose ng research. And then, transition siya kung paano maghanap ng resources pang research. Kasi yun yung purpose nyo eh. Maghanap ng resources. Pero okay naman to, may digital access. Ano yung mga alternative tools na meron na, no? Mga research repository. Meron naman yan online. Research na lang. Institutes are now adopting modern features like key tagging, search filter. Okay. R2S 2012. Some schools have already started developing their own localized system to fit their own research policies and workflows. Okay, that's nice. So, ito yung trend. Okay. Bakit nagre-research? Issues naman tayo. So, ito yung na-expect ko na issues, no? Kasi trend issues, opportunities, and challenges. Opportunities, ito yung challenges. Okay. Despite the progress, many schools still rely on manual. Research abstract are stored in flash drive, email folder. Ito ba lahat galing kay Albis? Hello? Okay. Sige. Tanong lang. Nag-good night sa jowa. Joke lang. Record pala ako, sorry. Ano ba? Sige, hanapin mo muna. Basahin ko muna yung iba. Kasi ang common, ito ano, ang common tingin kong problem. Sige, assume natin may research output. Sana makahanap kayo ng ganitong research paper, no? Ano siya sasabihin? Commonly, may mga research na nagiging output yung college. So, sa exact, kung mapapansin nyo, may copy yung department, may copy yung library. Okay. Unfortunately, yung durability ng research book hindi naman ganun ka-high quality. Okay. So, tsaka as the school operates, it will require a lot of space to store them. Yun yung basic nun. Dadami yung storage capacity kasi lang kailangan mo ng sangkatutak na bookshelf to store them. Ngayon, syempre, yung research kasi nag-expire yan as a form of resources. Kaya, ang target natin is yung very old researches. Magkaroon pa rin tayo ng parang archive in a form of repository. Yun yung pinaka main idea niya. Na hindi na required sa school i-keep lahat ng research. So, ang progression nito in a form of system is, sa ngayon, ang i-keep nyo muna abstract lang. Kung gusto nyo siyang ituloy ng capstone, buong research na yung i-save nyo. Tapos, ang gagawin ko dyan, ganito. Total capstone naman siya. Ilo-load natin or sasaksakan natin, i-injectan natin siya ng AI na
para siyang ChatGPT, pero ang knowledge management system lang niya is more on kung ano yung research na naka-upload sa kanya. Yun yung tinatawag na dataset. Yun yung gusto kong maging flow niya para hanggang capstone. Parang pwede kang magtanong na, meron na bang research related sa ganito? Para respond yung system. Ganun lang siya. Para kung wala, ah, technically, gap pa siya. Pag sinabing gap, research gap, kasi may napasa akong research gap dito. Ayan na. These issues leads to gaps in research quality. So, ang research gap nun is yung mga topics na hindi nag-exist. Madali mo ma-identify kasi meron kang basis kung saan mo sinesearch kung nag-exist pa siya o hindi. Ayan. Pero sa ngayon, tingin ko okay naman yung ito, kulang lang yung introduction niya for trends. Yung years niya okay. Dapat nga yan 2021 onwards. Okay yan. Tapos pag nag-capstone kayo next year, 2022 onwards. Okay? Sa capstone 1, lahat ng gagawin yung ganito, 2022 na dapat. So, mare-revise yung mga luma. So, kung may 2021 kayo ngayon, okay pa. Pero next year, hindi na siya pa-possible. No? So, ito opportunity. Assess and raise repository, direct address the problem. Ayan. Ito naman, masyadong direct yung answer. No? So, may opportunity, di ba? Ang opportunity dito, pwede mong sabihin na sa exact, walang ganon. Di ba? Huwag mo agad ibigay yung actual solution sa first line. Bandang gitna, bandang dulo. So, sabihin mo sa ngayon, meron pa lang tayong, ayun, mag-review kayo sa library. Anong system ba meron sa library? Currently, on our library, ganito. Ito lang system meron. More on published books with authors. Pero, hindi pa nakafocus sa ngayon yung researches. So, pwede nyo siyang ilagay na gano'n. Tapos, describe nyo kung anong klaseng system yon. And login lang yung meron. Alamin nyo din kung nakakahiram ba ng libro o hindi. Pwede nyo ilagay yun dito. Okay? Trend, issues, opportunities. So, ito yung challenges. No? System must be easy to use or student teacher or students will avoid. Training will be needed. So, ito yung tinitingnan yung challenge, no? Pero I think some user may submitting computer against data. Sige, sagutin nga natin to, no? The system must be easy to use. Kayo ang magde-design ng system. So, kayo ang makakasagot yan. Or else the student and teacher will avoid it. Okay. So, yung user friendliness, nasa design niya yan. Okay. Training will be needed, especially for first-time users. Sa Capstone, may user guide. Meron tayong user training para dyan. So, hopefully, ma-avoid nyo yan. Okay. Some user may submit incomplete, inconsistent data. Nasa policy ngayon to ni research coordinator. Ano yung mga i-require niyang i-submit para ma-ensure yung completeness ng isang research, no? Data accuracy depends on the implementation of file formats, naming convention, etc. Ayan. So, tayo may sarili tayong guidelines sa research, tama? Alam laman ng chapter 1, chapter 2, chapter 3, etc. So, wala tayong problema doon. Without these rules, repository will disorganize over time. Yan. Pag sumasali kami sa research sa labas, meron din kami mga sinusunod na format. Though may format yung exact, we need to follow ano yung format ng organization na sinasalihan namin. Para, yun nga, maging uniform yung mga sinasabit sa isang platform. So, these are also long-term concerns such as data backup. Ito, kayo makakasagot niyan. System niyan eh. If the school lacks clear policies, stay up to date. Resistance to digital tools with isipin nyo, ano yung challenge sa school? Hindi siya as a general or challenges na na-encounter ng ibang researchers na gumagawa ng ganitong system. Isipin mo, ito lahat yung na-encounter ni Regina and
POLA, no? Like for example, paano nade-detect yung mga plagiarized submission, yan. Duplicate entries, multiple authorship. Ibig sabihin nun, kasi pwede kayo maging multiple author. Author kayo this year for SAD, next year capstone. Alam mo yun, database back-end challenges. What if magkaroon ng change management kung sino yung research coordinator. Yan po yung mga possible transition from one administration to another, which is yun nga, yung pagpapalit ng research administrator. Yan. Background of the study, yung tingnan natin kung kumpleto to, no? IS Tracing Edo College. Hopefully, no, dito, dahil research related, alamin nyo din kung may napoproduce na research output itong mga colleges na to. Kasi, yun yung topic nyo eh. Tapos dito, ano ba ba? Ayun. Alamin nyo din paano nila ini-store yung research. Nire-require ba nila yung digital? Meron na, ayan. Highlight nyo, sumali tayo ng research sa labas twice. Yung kay Aldrian last year. First time, di ba? Kung may sinilihan yung senior high, lagay nyo din. Ito ang gusto kong ilagay dito is wag nyo namang sabihing manual. Okay. How does the current process na lang? Current process or how does Exact Colleges of Asia store and retrieve research output, wag actual abstract. Okay. Store and retrieve research output for referential use. For referential use. What features should the system include? Okay. Okay. So, dito, may sinusunod kaming format. So, ito okay to eh. Kaso dito, development methodology, dito, meron niyang develop. Dito. So, dito yung development methodology, dapat yung sagot sa number 3. Sasagutin niya tong statement number 3. Sa number 4, paano nyo i-measure yung effectiveness niya? So, pag measure mo yung effectiveness niya, sasagutin mo ng evaluation based on the following criteria. Ito yung nabanggit ko na using ISO 25010. Kung naalala niyo yun. Tapos 9 areas yan. 9 areas. Ngayon, 4 lang to. Ibang ISO standard to. Okay, scope. Tingnan muna natin yung system, the value, user access. Siyempre, kung may access module ka, may user account module ka. Yung user account module tsaka user access module, user management na lang yan. Okay? Confirms the completeness of submission. So, ano ba to? Checklist ba to? Ano ba ang plano nyo dito? Hello?
Anong plano nyo dito? Paano tong verification module? Siyempre hindi naman papa-upload yun sa repository nyo kung hindi naman siya complete. Ang abstract, yun yung final requirement. Other than preliminaries or yung title page, acknowledgement, yan. Yun yung isa sa mga huling-huling ginagawa. So parang kung hindi ka nakapag-final defense, automatic wala kang abstract. Pwedeng draft yun, pero hindi siya approve. Yan. So itong number 3 tsaka 4, ma-revise to. Search and retrieval. Ano ang kulang dito? Balik tayo sa CRUD, no? Create, read, update, delete. So meron kang creation. Meron kang submission. Create yan kasi mag-upload. Retrieval, okay yan. Read yan, read. Ito hindi siya module. Bakit? Backend to ng system eh. I think itong verification module nyo, kasama dito yan. Magkasama sila. Unless online siya, no? Pwedeng submission ko muna, abstract lang. Application. Pag nakakuha na ako ng number or na-verify na yung account ko na may research talaga ako, tsaka pa lang kayo pwedeng mag-upload. Or hindi ko sure kung ano ba to, parang secure muna ng title na walang nag-exist bago makapag-submit. Okay? So meron kayong create, meron kayong read, ito yung search, tsaka retrieve, no? Hindi ko sure kung saan pwede mag-update. Ano? At syempre pwede kang mag-delete. Pero ang hinahabol ko dito is yung reports. Yun yung nabanggit ko naman yung report format sa inyo, 'di ba? Yung i-create ka ng school year, semester, tapos sino yung mga i-upload mong research nung taon na yun. Ang habol ko doon yung author management dito. Author management. Kasi syempre, bago mo i-upload yung research, dapat alam mo muna yung mga authors. Kasi pwede kang mag-search by author, pwede kang mag-search by title. So, for example, gusto mong hanapin kung meron bang author na naka-applido kay Suba. So, dapat may author management ka muna. Tapos, ang gagawin mo doon, pag nag-upload ka ng research, ililink mo na lang yung author kung sino-sino sila. Para kung maghanap man sila ng by author dito sa search, kasi merong categorical search na tinatawag eh. Pwede nating sabihin na pwede kang mag-search by author. So, pag lumabas, kunyari, hinanap si Suba, 6 yung research niya. So, lalabas doon lahat ng libro na siya yung author. Diba? Yan, pwede yan. Ito, revise. Follow nyo yung areas, criteria sa ISO 25010. No? Sorry. ISO 25010. Yung tinatawag na Square 2024. Scope and limitation. Okay. Sabi nyo, MIS Office, no? Will have by admin level. Bakit MIS? Sagot, bakit MIS? Ata ng tubig ni Justin. Bakit MIS?
So, ang mag-handle nito is either the Research and Publication Department or pwedeng library. So, dalawa sila may access, no? Pwede yan. Okay. Kawawa naman yung MIS. Sa kanila isasubmit. Wala naman silang alam sa pagmamanage ng research, no? Ako ang suggestion ko, no, yung mga research, wag naman research faculty members. Parang ano na lang to, faculty members who handle research. Yan. Bakit? Para meron tayong access control, no? Okay. Sabi niyo yung estudyante, difficult, limited access, search and view, approve abstract. Okay. Ito yung tanong. Pwede silang mag-search, di ba? Saan sila pwedeng mag-search? Saan sa exact? Saan sa exact? Alamin niyo yung sagot dyan, ha? The system will allow uploading of abstract with required metadata including title. Keyword, program, and academic year. Ang hirap mag-search ng research yung pag academic year. Bakit? Ilang department tayo? Isang katutak result niyan. Yun nga yung point ko. Keyword. Siyempre, author. Huwag niyo kalimutan kung sino yung author, sino yung mga gumawa ng research, di ba? Okay. Only verified and approved submission will be visible to the system access section. So, ito yung scope, no? Ayan. So, ang kulang dito is yung report generation. Ano yung kaya nyo i-produce? Like, the system can produce a research, submit, complete submission every school year, every semester, by department, number of authorship per number of research published by author. Yan dapat na. System does not cover a full text of search paper or thesis. Okay. Only the abstract and basic metadata. It may not handle multimedia files or kasi nga ano lang, tawag dito, abstract lang. Offline access is not so online to. Online to? Online to? Sagot. No? Sure? Ayun ang nakalagay sa docu. So, ganito ako mag-panel. Swerte yun, hindi ako nagpa-panel. So, kung ano yung actual word na ginamit nyo, tinatanong ko sa nagde-depend. So, online to. Ayan. Kasi nakalagay offline access is not supported. An internet connection is required. So, pag sinabi mo sa akin na online to, or local access lang to, na-highlight ko yan. So, ibig sabihin, in terms of mastery, hindi nyo kabisado yung research output nyo kasi iba yung nakalagay sa iba yung sinasagot. Despite this limitation, the statistics provide practical systems. Okay. Sige. Ayun. So, may mga i-revise dyan, no? Like sa student,
faculty and research. Ayun, no? Meron kayong binanggit na research advisors dito. So, faculty who teach research na lang to. Matik na yan. Or research subject teachers. O, ito hindi na to MIS. Okay. Researcher, future researcher. Siyempre yung research, si Ma'am Kat, ano ba yung position niya? Lagay niyo siya dito. Ayan. Actually, pwede namang ilagay yung MIS. Pero, technical people kasi sila. Hindi sila related sa research. Okay. Question. Ito ba galing sa internet? Ang definition of term, own words to, no? Gamit. Kung paano ginamit yung docu nyo sa, or paano ginamit tong mga terms na to sa research ninyo. Sabi nyo, research abstract, di ba? Short summary of student research that includes yan. Okay. Tingin ko, definition to galing sa internet. Bakit? Kasi, sa system or sa research nyo, yung research abstract, ito yung sinasubmit sa loob ng system nyo. Tama ba? Metadata. Okay. Ito, admin. Admin is a shortcut term. Administrator yan. Okay. Sabi niya, the user with full control over the system responsible for managing account, review submission, and maintenance of the database ng ano? Responsible for managing user accounts dun sa system nyo. Siya diba ang magme-maintain ng database for backup? Okay. Okay. Database, user interface. So, sabi niya user interface. Hindi ko sure kung nabasa ko to or what. Try nating i-search. Okay. Hindi kayo pwedeng maglagay ng definition of term na hindi nyo nabanggit bago mag-definition of term. So, pag hindi lumabas dito yung word, huwag nyo i-explain kasi hindi siya nag-exist. Okay? Ano yung ina-expect kong term na nabasa ko dyan? Repository. Ano ba ibig sabihin ng repository? Ito. Repository. Nabanggit eh. Ano pa tayo ng technical terms? Technical terms na nandito. Ano tayo? Ano yung folder? Local computer. What is a file? Ayan, repository. What's an author? Technical support. Define training. What is a file format? What is a data backup? Define what's a workflow. Technical terms yan eh. Ayun, lumabas yung repository. Dito, galing sa school yan. Ayan. Nagbanggit ka ng term kanina, admin. Tapos ang nandito mo, administrator. So, ang tinatawag natin doon, operational
definition of terms. Pag sinabing operational, ano ba yung student? Sila yung gumagawa ng research, di ba? Yan. Faculty. Sila yung nagtuturo ng research. Hindi pwedeng handle subjects lang. Terms. What is user access? What is a module? Ano yung ibig sabihin ng submission? Verification. Ayan. Technical term ito. What is Square 2024? ISO 25010. It's either of the two. Okay, bakit? Pag nakuha mo to, pwedeng mabanggit to. Or pag ito ang nilagay mo, pwedeng mabanggit yan. Ayan o. Admin kayo, tapos dito buo administrator. No? Didiscuss na ba yung MIS? Ayan. Tapos pag may mga na-encounter kayong acronym, so for example, EXA Colleges of Asia. Ayan. Pwede nyo i-introduce yan as ECA. Parang ganito. HUMS. Humanities Social Science. So, in-introduce nyo yung acronym, di ba? So, itong ECA na to, dahil in-introduce mo na yung acronym dito na equivalent niya si ECA, pwede nyo nang gawin offered by ECA. System for ECA. Oops. Pwede yan. For ECA. For example, ito MIS, di ba? Tingnan natin kung ilan yung MIS. MIS. Space, MIS, space. Ayan. So, 2 beses nyo siya nabanggit. Pero hindi nyo siya in-introduce. Ito. Na-introduce naman pala. Ang problema lang, binanggit nyo siya sa scope, nasa taas. Okay? Pero in-introduce nyo yung acronym niya sa baba. Sa significance. So, introduce nyo muna bago nyo gamitin. Yan o. Ano yung MIS? Na-discuss sa taas eh. Ito, acronym muna bago definition. Okay? Yan, mga ganyan. Tapos, ano kulang? May mga nabanggit na kayong authors dito, di ba? Sila Albis, si Regina, ayan. Paki-add sa dulo yung references nyo na naka APA 7 form. Okay. Ay, wala ata ako. Ito sa Jenny. Actually, pwede to eh. So, ito yung gamit ko, no? Free version to ni Jenny, So, pwede kong gawin dyan. Mag-upload ako ng research. Papa-analyze ko sa kanya. Then, current document. So, ito yung research na. Pwede kong sabihin na, can you make an APA 7 reference format for this research example. Yun nga lang, ayan, pag free siya, no? Pag free. Ayan, 10 lang yung tapos 200 queries lang ako dyan. Sabi niya, hindi daw niya mahanap. Bakit? Kasi kulang. Chapter 1 lang kasi to eh. Hanap tayo sa libraries ko. Using geospatial. Open ko to. Ayan o, ito na yung niyan. Ito na yung buong APA niya. Ang problema ko lang dyan, wala yung author.
Kasi in-upload ko abstract lang. Ganyan siya. So, may mga ganyan kayong mapoproduce. Like for example, yung inopen ni Justin nito. Saan na ba yan? Ito. Isang page niya to na nabasa. So, lalabas siya. Dapat ganun siya. May question ba? Tanong lang kayo, walang bayad. Anli. Bukas nga pala, may klase tayo bukas 8 to 11, di ba? Magpapanel ako ng Depends sa Subic ng 9 to 12. Okay? Pwede kayo magstay sa office. Pero hindi ko kayo kaklasihan. Papakita ko sa inyo paano mag-title defense ng ibang school. Okay? Hindi ko sure kung ilang group yon. Pero ang mangyayari doon is, makikita nyo kung magtanong sa defense. Okay? Maririnig nyo kung paano sila mag-present. Okay? So, hindi ito nangyari sa sa first batch at saka sa proba na makikita nila ako mag-defense. Pero kung sino yung nasa office bukas, pwede nila akong makita kung paano ako mag-panel. Okay? Bakit? Assume nyo kung paano ako mag-panel bukas. Yun yung mga possible questions sa mga topics na ipe-present bukas. Kung paano magtanong sa Sir Robert. So, simulate ko siya. Live, no? Ayan. Para at least alam nyo kung paano mag-prepare. Tingnan nyo din kung paano sila mag-present. Dalawa naman yung monitor ko, di ba? So, makikita nyo doon. Then, habang nagpe-present, i-explain ko kung paano ako magbasa ng docu para makapag-prepare ng mga itatanong. Which is common ginagawa on the spot pag title defense. Okay? May tanong pa ba? Ang tinatawag na operational definition of terms. Itong mga terms na to dapat nagamit sa docu nyo. For example, ito, metadata. Alisin natin yung number 3. So, nagamit siya sa taas. So, okay naman siya. Pero, technical term to. Ngayon, isipin mo kung paano siya maiintindihan sa subject ng research plus your research. For example, sabi nyo, information attached to each research abstract. Meron ba siyang position sa research abstract? Sa bottom yan nilalagay eh. Pero actually, I think hindi metadata yan, meta tag. Ang alam ko meta tag eh. Check ko ha. Puntahan natin si Dylan Guevara. Ayan, si Dylan. Meta tag, di ba? Oh, yun. Iba yung metadata sa meta tag. Portfolio, CV, ito mga checking ko tayo. OJT portfolio, database.
Kita tayo. March na to. Try nating i-search na abstract. Ay, hindi. Tingin na lang tayo ng files na in-upload niya dito. Try natin to. Pasok natin sa SAD checking 2024. Ay, chapter 1. Ang dami nilang features, di ba? Solid. Pag register management naman kasi to. So, wala dito. Sino ba may abstract? Sila... hindi ko maalala kung sino nag-submit sa akin ng... Patrick. Tingnan ko kay Patrick kung mayroon. Gasol Docu Chapter 2. Wala eh. Si... Torres. Gerald. Wala. Maalala ko nasan eh. Search tayo. Ang i-search natin dito ay abstract. Wala din. Wala akong makuha abstract. Pero alam ko yan, meta tag. So make sure tama yung terms. So meta tag is a keyword, valuable keyword that identifies anong topic yung na-cover ng isang research. I think yun yung definition nun. Yan. So ito kulang. Ayan. Define what's a database. Access control. What is a module? Yan. Meron kayo nabanggit na module dito. Yan. Yan. Lagyan nyo yung module. What is a department? Discuss yan. Define nyo ano yung system. Ano yung ina-expect sa isang system. Ano ba? Stick pa kayo dito sa title niya na to? Hindi, ang iniisip ko kasi, 'di ba, notepad tayo. Pwede siyang actually RARs. Research abstract repository system. 'Di ba? RARs. Acronym siya for eka. RARSECA. RARSECA siya. Pero yung SECA niya ganyan. RARSECA. Or pwede siyang WB RARs. Web-based. Pag sinabing web-based, hindi siya online, pero yung programming language na gagamitin nyo is pang online, kaya siya web-based. Web-based RARs. Okay. Bakit? Para pag tinanong ano yung system nyo, pwedeng yung file folder nyo, ito lang pangalan nyo, RARs. Yun na yung Research Abstract Repository System. Ganun siya. Okay, tatanungin ha. Bakit? Ito kasing word na centralized, nagmumukha siyang sobrang luma. So, hindi catchy. Hindi catchy yung ano nyo. Hindi catchy yung system nyo. Or,
tingnan nyo kung kaya nyo siyang gawan ng kunyari, research. Yan. Ito yung magiging ano nyo, magiging acronym nyo na pwedeng yung R capital. Ito yung centralized, 'di ba? Kunyari, pag sinabing research repository, tapos search, ito yung ano nyo, no? Si search, ito yung alam niyo, maging creative lang kayo. Repository search for research, ito yung R, 'di ba? Tapos centralized hub. Ayan. Research pangalan ng system nyo. Research. Ayan. Ayan yung parang creative title management. Pangalan ng system nyo, research. Tapos, sa depends nyo ngayon, i-explain bakit ganun siya. Kasi research centralized hub siya. Para sa, kaso ang problema natin, ito. Pwedeng ito, repository search of abstract. Yan. Of abstract. Yan. For research centralized hub. Diba? So, ito yung A. Ito yun. Kayo. Ganyan kami maging creative, no? Maghahanap kami ng isang word related sa topic namin, tapos gagawa namin siya ng acronym. Para ang pangalan niya, kanyari, eto lang, research. Tapos magdadash ako dyan. A repository search of abstract for research centralized hub. Tapos yan. Bakit? Para ang maganda siya tingnan as a book. Kasi may logic siya eh. May tanong ka ba? Walang citation? So, own words nyo? Paano nyo sample lang, no? Paano nyo masasabi na may trend kung walang... Saan nyo nakuha yung trend ng walang author? Paano nyo na-identify yung issue na walang source? Siguro sa opportunities pwede. Tsaka sa challenges pwede. Pero dapat magkaroon ka ng basis. Bakit? Kasi ang challenges, considered namin yan na research gap. Yan yung mga hindi na-resolve ng previous research. 'Di ba? So kung ano siya, kung problem siya, identify mo sino nakapag-identify. Tsaka kayo mag-explain ano yung gusto nyo mangyari. Meron pa ba? Tanong? Technically, yes. Technically, yes. Bakit? Identify nyo muna kung ano talaga yung role nila sa system nyo. O hardware lang ba ang i-maintain nila?
Kasi kung mag-a-admin level access sila, so meron silang account sa system. 'Di ba? Pero kung hardware lang ang imo-monitor nila, pwede nating sabihin na yung research coordinator, ini-inform niya lang kung mapupuno na po yung hardware, yung database natin, ganito, ganyan. Magme-maintenance po kami ng ganitong araw kasi assume natin bumagal yung system or mag-upgrade kami ng hard drive kasi nga puno na yung storage or hindi mo na siya accessible at this time kasi iba-backup namin yung database, mga ganun. Kung meron siyang actual use role sa platform nyo, go. Kung wala, syempre, tatanggalin. Kaso, pag tinanggal nyo si MIS dyan, sigurado ako bawas tong significance nyo. Tingnan nyo kung pwede siyang i-link sa library. Kasi for example nga, si Ma'am Kat, abstract lang i-keep niya, di ba? What if gusto niyang i-search sa library? Ayun, ganun. Ano pa? Oo. Ang concept ng objective, ang purpose ng objective, sasagutin niya to. Sagutin niya dapat to. Ito yung problem eh. Objective mo is to answer these problems. Yun nga lang, paano to nasagot? Sabi niya, di ba, what possible issues may arise in the implementation? Layo, evaluate the system performance. Parang dito, ang question dito is, paano mo i-measure eh? How will you measure the effectiveness? Evaluate mo yung system using Square 2024. Paano yung measure effectiveness nung gusto nyong i-develop na system? Normally, yun yung tanong dito. Tapos dito, ano yung development methodology na gagamitin nyo to develop the system? Then, sasagutin mo siya gamit yung development methodology nyo na related na yung sagot. The system will be developed following the standards phases of, ano ba yun? RAD ba yun sa inyo? B model? No, so, dapat B model yung sagot nyo dito. Ano pa? Actually, ang AI, huwag niyong iasa sa AI. Gawin niyo lang siyang tool to assist you. Katulad nung, gamit ko kay Jenny. Bakit mahaba yung research? Kung ano lang yung kailangan nyo. For example, masyadong mahaba yung research. Ako ginagawa ko, pinapasummarize ko sa kanya yung research eh. Tapos babasahin ko yung summary. Pag binabasa ko na yung summary, titingnan ko kung ano yung useful doon na ilalagay sa research ko. Tool lang siya. Pero hindi pa pwede na kayo yung actual na gumawa niyan. Or iasa nyo lahat sa AI. Bakit? Pag chinek natin yung document nyo for plagiarism, lalabas yun 100% plagiarized. So pag ganun, i-rephrase mo lahat. Kailangan mapababa mo ng 10% or below 10% yan. Pwede kayong gumamit ng mga tool para mapadali yung ano nyo,
yung ilang areas, like yun nga, mga references, I have this research, create an APA 7 the reference for my bibliography. Ayan. Sabi niya kaya niya kanina. Kaso ang problema, wala siyang makita dun sa in-upload ko na author. Ayan. Pero actually meron siya. Ayan. Mga luma kasi to eh. So hahanapin niya yung link na yan sa internet eh. Tapos gagawa niya ng citation. Or pwede yan actual, mag-send kayo na. Hindi ko sure kung kaya nito, no? Pero kay ChatGPT pwede. For example, akong sample dito. Libraries. Etong international journal, ito yung inopen ko kanina, 'di ba? Ito, link to. Link 'yan. So ito yung abstract niya, 'di ba? Research talaga yan galing internet. Ngayon, pwede ako magtanong about dito. Ito binigay niya sa akin. So kung isa-cite ko tong research na to na nakita ko dito sa dio.org. Ito lang ilalagay ko diyan. Pero ito kulang kasi wala dahil abstract nga lang siya, no? Dahil abstract lang siya. Hindi ko alam kung sino yung author. So kailangan ko na lang alamin kung sino yung author nito, kung okay na to. Si Balik lang ba? Meron ba siyang kasamang ibang author? Kasi yun lang yung nabanggit dito eh. Ganun siya. So, technically, kung 5 kayo sa group, meron kayong 5 account sa Jenny.ai, meron kayong 50 research na pwedeng i-upload. At meron kayong 1,000 AI queries na pwedeng gamitin para dito. I think yung 1,000 AI queries nyo, useful yan to create your chapter 2 kasi doon kailangan nyo ng 5, 10, 20 na research. 5 literature, 5 study, 5 local literature, 5 foreign literature, 5 local study, 5 foreign study. So, 20 lahat yun. Yung synthesis, pwedeng dun nyo gawin. Pero yun nga, mas prefer ko na mag-own words kayo kasi pag tinanong ko kayo about doon, dapat masagot siya. Pag inasa nyo lahat kay AI, wala kayong masasagot. Ayun, kasi dapat ang mastery nyo dun sa research nyo, master nyo yung research nyo. Kasi pag, yun nga, kaya natin mag-produce ng doc using AI. Pero pagdating sa defense, hindi kayo matutulungan ng AI kasi kayo yung actual na sasagot. Any others? Concern? Questions? Sige, go. Nasan? Ito din yun ah. Di ba ito yun? Sorry. Research abstract pala yung kanina. Okay. Trends to, issues to, no? Okay. Huwag nyo munang sabihin yung exact time kasi dapat itong exact time, papasok yan dito. So, for example, alamin nyo, paano fini-feature sa balita yung mga news na nakukuha ng mga journalist. Pwede yun. Paano lumalabas sa dyaryo yung mga article ng mga column writers, columnist, yan. Yun muna sana. Bakit? Articles din kasi yun. Or transition, paano nagagamit yung social media, paano mag-create ng content.
'di ba? Ano pa ba? Hindi pa nababago 'to ano, alumni mapping pa. Ano pa ba 'yung isa? Ayun, paano paano nagagamit as a form of marketing or awareness yung pagke-create ng social media article, paano siya napapakinabangan ng eskuwelahan? Yun yung ine-expect kong possible opportunities. Issues, grabe oh. Uppercut agad eh. Lack of proper submission. Okay. So, po pwede dyan na syempre walang makakapag-submit pag walang ganap yung school. Or hindi alam kung paano properly highlight ang isang event para magawa ng write-up. Write-up muna eh. After write-up, polish the write-up. After polishing the write-up, submit the submit the article for posting. Yan. Maglagay ng picture. Ano pa ba? Ayan. Tapos, alamin nyo kung pwedeng pumasok dito sa background of the study. Sino-sino yung staff ng publication? Ano yung mga event na na-cover na nila? Nakakagala ba sila sa labas ng school to cover event? Umaasa ba sila sa updates ng department na sinasubmit? May department ba na nagpa-publish na hindi dumadaan sa student publication? Yun, yung pag merong part na sasubmit ng article na hindi dumadaan sa publication, I think there's an opportunity and issue there. Bakit kaya hindi dumadaan ng school publication? Pwede nyo rin sabihin na ang possible issue is, ayun nga, independent yung colleges sa kanya-kanyang page for posting. Ano bang gusto nyo mangyari? Magkaroon na ng centralized posting hub. Pwede yan dito. No? School paper advisor. So, ito okay, no? Article submission repository for ECA school publication to dapat. Ayan. Never add sa TIOC approach, ano yung gusto nyo mangyari. Bakit? Ito, ine-expect ko yan lalabas sa objective of the study. Somewhere in the objective. Kasi yun yung result, yun yung sagot sa problema. Gagawa kayo ng system. So, wag mo siyang i-open dito. Kasi ang purpose nitong unang first 4 paragraph niyo, to. Ang purpose nito is ma-build nyo sa defense na naaral nyo yung topic. Hindi pa perfecto yung topic. May mga weaknesses pa yung topic. At yung weakness na yon o yung gap o yung part na hindi automated o wala talagang sistema, sasagutin nyo. Yun ang concept niyan. Itong introduction na first 4 paragraph. So, itong first 4 paragraph na to, ayan, plus background of the study. Yan yung pang-build nyo na isasama rin nyo yung problema at gagawa nyo siya ng solusyon. Okay? Sa lahat ng system, okay, ang general objective, isang sentence lang yan. Na ang sagot yung gagawin mong system. Hindi na siya study. The objective is to design and develop, okay, for ECA. Design and develop a web-based article submission repository system for
the school publication and research extension at Exact Colleges of Asia. Yun lang. Bakit? Yun yung objective mo kasi general. The rest, buburahin na to. Then, yung details niya, dito na namin babasahin yan. Okay? So, kung ito ang, for example, ito ang general objective mo na wala na siyang study to design and develop, i-convert mo to sa tanong. Yun ang ilagay mo dito. Ayan. This study aims to address, or dapat yan in a form of question. Bakit? Problem eh. Or how will Exact Colleges of Asia student publication handle multiple posting of school-related events on a centralized manner? For example, yun yung question nyo. Ito yung sagot. To design and develop a web-based app. Huwag mo na i-explain. Yun lang ang sagot. Ano explanation? Ito ang explanation yan. Anong kayang gawin ng system mo? Okay na ba? May tanong ba? Sure ba? I-end na ba natin to? Yun lang yung babaguhin. Yeah, I think it would be a great almost like onboarding tool that we can help like showcase different elements of Axie Core. Like obviously in the screenshot, there is accessories in there as well. So then it almost we can showcase other elements of Axie and Axie Core to players when they just play say one game. Yeah, so shout out to Jeff K and the whole app.axie Core team. Ano, meron pa ba? Yeah, the ETA for that is. Anong tanong niyo sa seminar? Where's she, bro? Anong schedule? Kind of outposts in America, right nearly over here. So yeah, Davis is expanding, and Okay. Go. Introduction of guest speaker, okay yan. Magkakaroon pa ba kayo ng opening remarks, closing remarks? Yun. Sabi niyo magi-intermission kayo, 'di ba? Sa icebreaker ba yan?
Okay. Ayan. Ah, Puwede naman. Pero ayun, nabanggit ko na sa ano 'no, nabanggit ko na sa pangalan nito, nabanggit ko na sa SUSA na meron na mag-a-assist sila sa inyo. Ah, may prefer ba kayo na maging partner dun or mga preferred students na maging part na mag-o-organize para ayun, makagawa na kayo ng GC niyo? Hindi, I mean may preferred nga ba kayo? Second year, yung lower year niyo. Tatlong babae, dalawa lang babae dun. Si Mara yung isa. Joke lang. Ay shit, naka-record pala ako. Yun. Opening remarks, syempre bago yan sa introduction of guest speaker. Like for example, and yung pag-welcome sa mga umaten, what to expect, yan eh. Yan. So singit nyo na lang siya. Normally, ang certificate after ng podcast proper. Distribution of certificate sa guest speaker natin. Yan. Then after niyan, yan, katulad nung nangyari last year, pwede na kayo mag-exit yan after. Then, bala na kayo sa raffle. Ayan, kung meron kayong closing remarks, sino yung magko-closing. Tapos, syempre magpapasurvey kayo. Magpapasurvey kayo, don't forget. Para malaman natin kung ano yung grade nyo sa subject nyo kay Sir Briones. Kasi doon kumukuha ng grade yan sa result ng survey. Tapos, kung kailangan, na-inform ko na kayo doon, no? Kung kailangan nyo ng, ano ba tawag dito? Script sa pag-host, meron tayo sa library, no? Modify nyo na lang yung mga meron doon. Hingi kayo ng copy. Modify nyo kung paano nyo kailangan. Then, yun. Kasi kailangan natin mag-dry run yan. Dry run. Magda-dry run tayo ng tools. Ayan. Doon, nakausap ko na si Jeren about doon sa audio. Pinaplano na namin mag-dry run ng mixer para sa recording ng OBS. Pero hoping, pag demo or nag-dry run kami sa audio, hindi ko sure kung available si Haidelu. Pero pag nagkaroon kami ng schedule ni Jeren, papasa ko sa inyo yung mga messages namin. Baka sabihin nyo, di kami nagpe-prepare eh. Ayun, nagtanong na ako sa kanya. July 29. Yan. Meron na kaming communication. Dapat kanina eh. Kaso hindi natuloy kasi may lakad ako. Na-inform ko siya pero hindi ko, sabi ko dapat 11 mahiram na. 9 wala na ako sa school kanina. Maaga yung lakad namin sa OJT. Yan. Kung gusto nyo ganito, pwede kong upload sa YouTube yung buong IS Talk class
May. Ah, pwede nyo siyang reviewin kung ano yung laman, ano yung content. Yan lang. Pero I think hindi, ano na? Sige, go. Pwede kayo mag-share. Pwede nyo siyang i-share. Ah, ito, naka-Canva. Ito, naka-open na sa akin. Kaso, hindi naka-share kasi. Teka lang. Lipat ako ng view window. Ang naka-share kasi yung Word eh. Chrome ba yan? Brave seminar banner landscape yan. So, stories, authorize, enrich. Right. So first one is Don't forget to add. Kilala nyo ba kung sino yung mga magtotalk? Lagay nyo sila, no? ABR ba yung venue natin? Hindi po ABR, no? Sa amphitheater po tayo. Yan. Live editing, oh. Grabe siya, oh. Ano yan? Second floor, amphitheater. Second floor, Dr. Marcos Hall building. Amphitheater muna. Amphitheater, second floor, Dr. Marcos Hall building. second question. Is there are there plans of integrating the NFT into the game? Like I know this is like super far into the future because you want the base game to be good first before you start adding in stuff. But you know, we've been getting a lot of accessories that have been added recently. So the Roomba, the Nightmare accessories, and all of that. Will they be just purely cosmetic in the game, or will they add like benefits like plus 1% here, plus 1% just that, maybe plus 1%? Nakita niyo yung capitalization ng IS stock natin. Itong ALK, small to. Sa talk. ALK. IS then talk lang yung IST lang ang capital dyan dapat. Ano to, Justin? Free ba yan? Free? Yung Canva nyo? O may license ba yan? Pro? Free. Okay. Etong, check ko lang, ano. Jumps. Links. Sa Google Drive nila.
Hindi ko maalala kung nasan yung link eh. Pero pwede ko kayong share nung... Ay, di. Nasa Google Drive ko pala. Send ko na lang sa inyo. Hackathon. Share ko na lang sa inyo to. May mga videos and pictures kami dito ng actual hackathon. Ito yan. Videos. Puro video ko pala to. Meron silang shared with me. Quotes. Faculty evaluation. Hindi ko alam kung saan ko na-save yung ano, sa Discord ba yun. Alam ko saan ko nalagay yung hackathon namin. Yung conversation dito. Active namin dito masyado. Hi, Gino. I have just one question. Yeah, all good. How about you guys? Pag nakuha ko yung link nung actual footage ng hackathon, send ko na lang sa inyo. Just one question. Discord I can be- server, Facebook. Get back our Ito. classic airport. Nakita ko na. That's the question. Instead of trying Hindi, ito yung akin. that's it on such things, why can't we back leaderboards like good? Ito. Ito, nakita ko na. Ito yung picture nila. That's nice. You guys know Ayan. that's the one we picked, right? Ito yun. Share ko na lang sa inyo. I have been since the start. Right? So just Share copy link. Yan. Yeah, I agree with you. I just have Lahat ng nasa hackathon. Hindi kami yung nag-take niya na, yung event organizer mismo. Pag gagamitin niyo yung picture, lagyan niyo na lang credits. Credits to Rev 21 Labs ata yung may May mga video pa dyan. Ito winning. Alam ko winning moment nila to. Pangit lang yung pagkaka-video nila, masyadong zoom. Pero yan. Kung gusto niyo siyang gawa ng video ads, no? Video ads na ano yung what to expect. Pwede rin naman. Multiple posting, possible. Okay tayo dyan. Sabi nila sa akin, talo daw sila. Tapos 50,000 yung panalunan nila. Mga... so I've been like Sana all, no? Kayo, baka gusto nyo sumali sa iRate. Sali kayo sa iRate. October. Raite pala. Hindi pala iRate. Raite. Code M. Meron sila dun. Ay, Code M ba yun? Balo pala. Balo. On-site na balo. Tanong ko, hindi ko paano ba malalaman yun dito? Sino yung owner? File details.
Teka. Converge ang may-ari. Converge. Video credit from Converge ICT Solution. Ganun lang. Kung video gagamitin niya, tsaka yung actual images. Kung dito kayo kukuha, don't forget to credit them kasi hindi atin to. So for example, gusto nyo palitan ito. Or gusto nyo ito. Mga walang ligo yan. Ito nanalo sa raffle. Ito actual pitch. Ito, chill day 1 kami nito. Kakarating lang namin dun. Ito, pitch day na to. So for example, no, di ba nagpupuno tayo ng venue. Yan, pwede kayong mag-create ng video na habang hindi pa nag-i-start, play nyo lang yung, gawin nyo lang to ng video. Pwede naman yan. Bubuuin nyo siya, Converge ICT Solutions. Kasi pag pinost natin yung sa social media tapos walang acknowledgement, mamaya makapiright tayo, mahirap. Sabihin, di natin sila kinikredit. Ayan. Saan na ba yung kay Justin? Si Aldrian din, meron akong video niyan. Meron ba sa inyo marunong mag-video edit? Ano bang pang-edit na gamit mo? CapCut? Okay. No problem. Ayan, kung kaya, go. Kung hindi, magsabi lang. Ano pa? Normally, pag ganun, event nyo to, di ba? Pag posting ako, posting lang. So, kung meron kayong preferred caption, mas prefer ko yun. So, ito yung event nyo, di ba? So, magbigay kayo ng parang short description dito. Na hindi natin marireveal yung topic. Pero, ano kaya yung bakit natin sila kinuhang speaker? Double check nyo yung posting sa exact. Ito ba yun? Exact colleges. Ito wala ata silang ano dito. Ito. Sa kanila galing yan. Pero actual event to. Wala silang posting prior.
Ano na lang to, summary. Wala na ba? Oh, wala. Puro si Kenros gumawa nito eh. Bakit? Late din sila nag-prepare. Yan. Ito yung mga nanalo sa Manila Leg Hackathon. No? Ang nanalo ay Lasal tsaka PUP. Ayan. Ano pa? Sagutin na natin. Sige, saglit lang. Teka lang. Thanks for the update. Going back, bump. Sasagutin ko na to. English ko ba sasagutin to? Ay. So, how would you access the computers in the computer lab? Siyempre, ano yan, no? Meron ata ako niyan naka-zoom. Hindi, iba to. Kailangan akong teacher para makapasok or kailangan ng authorization to enter. Yun po yung policy for the computer lab. Then, kailangan din ng authority for the teacher kung bubuksan mo yung computer sa computer lab at kung ano yung mga pwedeng apps na gamitin. Technically, yan ang rule ng computer lab natin. Would it be helpful if the computer access was strict based on your class or reservation schedule? Yes, commonly ganun. Monitor din dapat yung pag-install ng software. Yan, medyo may mga pasaway na estudyante, pinapalitan yung background nung sa home lab, no? Bawal na nga pinapalitan pa. Yan. Have you encountered overcrowding or unauthorized use of PC during schedule? Na-encounter namin to sa proba nung lampas 40 pa sila. Kaya majority ng laboratory ng proba sa computer lab natin naka-batch. Saturdays. Kung mapansin nyo sa Saturdays, ako yung muna yung teacher nyo, di ba? Then si Sir Glodo. So, pag ako yung teacher nyo, batch 1 ng proba ang gumagamit ng ComLab. Then, kayo, hawak ni Sir Glodo. Then, after ni Sir Glodo ulit, batch 2, panghapon. Okay? Bakit? Kasi 42 sila. So, hindi sila kasya sa ComLab. Dahil 24 units lang yung working doon sa ngayon.
Would it be comfortable using RFID to access school computers? To frame this question, parang masyado siyang direct. Bakit? Meron kayong specific tool na gustong ipagamit. Kung kayong tatanungin, ayan. Tanungin nyo, pwedeng tanong dyan is, will there be any alternative tool other than key na pwedeng gamitin para magkaroon ng authorization or access sa computer laboratory? Okay? Ganun siya. Kasi, for example, ngayon, ang common na na-encounter namin is isa lang yung susi kada pinto. Okay? So, pag nawala yung susi na yon at nakalock yung sliding glass window door sa library, hindi mo ma-access yung ComLab unless sirain mo yung pinto. Yan. So, technically, yun yung alternative na para siyang magiging hotel type na pag nag-tap ka, pwede ka na mag-enter. Yun yung concept natin. Nag-send si Justin ng audio. How do you think using RFID scanner for PC to access would improve the security and tracking? So, authorization-wise, malilimit mo talaga yung access. That's one. Yun nga lang, pag nawala mo yung RFID card mo, wala ka talagang access. Okay? Okay siya kasi nag-i-integrate tayo ng tool para maging accessible si lab kahit walang supervision, pero monitored mo sino yung nag-access. Kasi, yun nga, pag nag-scan ka, pwedeng auto-open na yung PC. So, pwede nga yung pati pinto auto-open yung pinto Auto-open yung aircon Parang hotel talaga. Pag nag-tap si teacher, automatic na lahat. Pwede yun. What features would you like to see in a system that controls PC access? Kung monitoring talaga yung gusto nyo, ito yung gusto kong mangyari dyan. Gagamit ako ng ComLab. Dun sa system nyo, pag in-access ko siya, bibigyan ko ba ng access dun yung estudyante o hindi? Bibigyan ko ba ng access sa internet yung estudyante o hindi? Required ba sila mag-internet? Kung kaya nga, pati apps na i-open, kontrolin ko Ano pa? Ano yung pwede nilang i-open? Or kaya ko bang kung kaya kong i-monitor yung screen, anong ginagawa ng estudyante? Mas prefer ko yan. Mas prefer ko yan. What features would you like to see? Yan. Control PC access. Yun yung gusto kong PC access. I can see yung parang namomonitor ko lahat na naka-open na monitor na ginagawa nila. Yan. Do you think the system would reduce power consumption or overuse of equipment? Power consumption, new tools, okay. It might consume energy over time kasi may naka-open na system kahit walang gumagamit ng ComLab. Pero yung ma-maximize yung utility ng power consumption, I think may impact siya doon. Bakit? Pag nag-tap ako, automatic, patay aircon, patay PC. Pwede yan. Which is manual labor, manual ko siyang ginagawa. Diba? Parang ang hindi na lang ata manual dyan is yung pagpatay ng ABR. Yun na lang. Overuse, pwede rin. Bakit? Kasi may control nga ako Like for example, kita ko yung screen ng estudyante. Siyempre kung kita ko yung screen ng estudyante, pwede kong i-close kung ano yung ginagawa niya. Pwede yun. Yun. May follow-up question pa ba kayo?
Sure? Nakapag-try na ba kayo ng TMC na com shop? Alam niyo yung TNC na Dota team? Search natin, ha? TNC Sindalan. Hindi ko alam kung bukas to eh. Wala atang Sindalan. Ito kasi may-ari ng TNC. Oo, para siyang Mineski. Kapag inorasan ka sa server, automatic bukas, tsaka pala magbubukas yung PC mo. Ganun siya. So, tingnan natin itong TNC Kainta. Baka bukas pa to. Ito yung mga nanalo. Ay. Ano ba ako nakashare? Sa akin, ang nakikita ko sa ano ko is TNC. Sa... Ay, hindi naka-open yung cam. Okay, sorry. Ayan. May nakita akong part ng shop dito. Ayan, oh, ganito siya. So, pag, kunyari, ay, paano ba to? Ito kaya natin. Nakita ko na siya kanina eh. Ang alam ko sa TNC, pag sinabi ni kunyari, may magagamit ng PC. Pag sinet dito sa counter, kung anong PC yung gagamitin, automatic magbubukas na to. Kunyari, PC8 ka. So, hanapin mo na lang yung PC8. Pagdating mo doon, nakabukas na yun. Ganun siya. Pero technically, hindi nakikita ni shop attendant kung ano yung ginagawa mo sa PC8. Which is sa side ng teaching, prefer ko yan. Nakikita ko yung ginagawa ng estudyante sa PC. So, itong TNC, ayan, home shop yan, na naging Dota team, na ang owner ay si Delphine. Delphine, ano yun? Ito. Ay, si Eric pala. Si Eric Grudelpin. Redulfin. Sorry, Redulfin. Yan. Siya ang parang CEO, chairman ng TNC. So, siya yung nag-fund sa Dota 2 team before using revenues para sa franchise nito pag sumasali ng mga Dota tournament ang sila Kuku, yan, mga Filipino players, sila Teams. Yan si Teams, estudyante ko pa yan dati sa Olfo, Pampanga. Yan. Di na lang ganun kadami yung com shop nila ngayon kasi tinamaan sila ng pandemic. Yan. Interview to eh. Tingnan natin yung actual shop. Yan. So, ano talaga siya, no? Parang VIP. Dati, VIP gaming lunch yan eh. Ngayon, meron na silang area for mga work from home na workers. So, pag wala kang internet sa bahay, pwede mo dyan trabahuhin yan. Meron na silang parang research and study area. Yan, mga ganyan. Ano pa? Parang ganun siya. Namomonitor ko ano yung ginagawa ng estudyante sa mga nakabukas na PC. So, syempre, kung nakapatay yung PC, it's up to you kung paano siya i-design sa system. Off ba yung screen niya?
parang, assume natin parang itong Google Drive, no? Saan na ba yung link natin sa Google Drive? Gusto ko yung madaming picture. So, assume natin, ito yung mga monitor nila, no? Ng mga estudyante, yung picture. So, for example, kung si PC2 nakapatay, pwede naka-X yan. Isang option yun. Or yung isa yung option, yung nakabukas lang yung mga kunyari, PC1, PC3, PC5, PC7, tapos lahat na naka-off na sa dulo. Naka-sort out siya kung sino yung nakabukas at sino yung nakapatay. Ayun, ganun. Yun lang. I-end na ba natin tong session natin? Ano ba? Yep. My recording is 1 hour 45 minutes long. Haskell group, yes. Sige. Good night, guys. See you tomorrow. Yung defense tomorrow will start at 9. You can be at school before 9, not 8. Will not start at 8. Pero ang kakalabasan ng session natin bukas is papakita ko sa inyo yung process ng title defense live. Ito, gigradean ko tong magta-title defense sa ibang school. Ayan. Okay, wala nang tanong. Ayan, we'll end here. Ayan. Solid yung conversation natin, no? Yun nga lang, hindi ganun kadaldal lahat. Pero, ayan, para akong nag-podcast ng 1.5 hour, di ba? So, parang ganito yun. Sa halip na kayo yung nagtatanong sa podcast, ganito yung kakalabasan niya. Ako yung magtatanong naman. Ako yung magbabali, ako na yung mag-i-interview. Kayo na lang yung mag-host. Kayo na lang yung mag-organize ng actual event. May idadagdag pala ako, no? So, nakita ko na yung Canva. Ano bang balak nyo? Ito bang posting na to is parang teaser trailer? Tapos after nito, tsaka pa lang kayo maggagawa ng registration? Yung sa Pluma na ginawa natin noong nakaraan? Na-explore nyo na ba siya? Mm. It's up to you. Kasi ganito yan, no? Paano nyo extract yung info sa kanila for the certificate? Ano bang ano bang balak nyo? The day itself, magbibigay ng certificate o i-delay nyo siya? Kasi kung early registration, makukuha nyo na yung names. Diba? Sige, pag-usapan natin yan by tomorrow if we have time or session natin sa Tuesday. Sige. That's all, folks. Bye-bye.